Naalala niyo pa ba ang boses na minsang naghatid ng kilig at saya sa bawat tahanan ng Pilipino? Ang dalagang may inosenteng ngiti, mahinhin na personalidad, at tinaguriang sweetheart ng OPM at pelikula, si Donna Cruz. Isang pangalan na minsan ay hindi mawawala sa radyo, television, at pelikula. Mga kabaz, mainit-init pa ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mag-subscribe na para sa marami pang may init na kwentuhan. Pero ngayon, tila isa na lang siyang alaala sa mga lumang kanta at pelikula. Ano nga ba ang nangyari sa ating sweetheart? Bakit siya nawala sa spotlight? At nasa na kaya siya ngayon? Samahan niyo akong balikan ang kwento ng buhay ni Donna Cruz. Ang kanyang pag-akyat sa rurok ng kasikatan. Ang biglaang pagkawala. At ang tahimik na buhay na pinili niya pagkatapos. Si Donna Cruz Irastorza Larrazabal ay ipinanganak noong February 14, 1977. Oh, Valentine's Day, baby! Kaya naman tila nakatakda na siyang maging simbolo ng pag-ibig at kilig sa industriya ng entertainment. Bata pa lang si Donna. Hilig na niya ang kumanta. Lumaki siya sa pamilyang may dugong showbiz. Pinsan niya sina Geneva, Aubrey, at Jessa Zaragoza. Kaya hindi nakapagtataka na maagang nakita ang kanyang talento. Noong 1989, sa edad na 12, lumabas siya sa Eat Bulaga, Little Miss Philippines at dito siya unang napansin. Ngunit ang tunay na pagbukas ng pinto sa kasikatan ay nang pumirma siya sa Viva Records at inilabas ang kanyang unang album na Donna noong 1991. Ang awiting Kapag Tumibok ang Puso ay naging instant hit. Isang kanta na hanggang ngayon ay alam ng maraming Pilipino. Sino ba namang hindi kakanta at ngingiti kapag narinig ang Kapag Tumibok ang Puso? Wala ka nang magagawa kundi sundin ito? Hindi nagtagal. Nasundan ito ng sunod-sunod na albums na naging multi-platinum. Si Donna Cruz ang naging pinakabatang OPM superstar ng 90s. Ngunit hindi lang sa pagkanta lumago ang kanyang karera. Pinasok din niya ang mundo ng pelikula na nagpatibay sa kanyang titulo bilang sweetheart ng masa mula 1992 hanggang 1997. Sunod-sunod ang pelikula ni Donna na pumatok sa takilya. Nagsimula siya sa mga light romantic comedies, kung saan lumabas ang kanyang natural na charm at wholesome image. Sumunod dito ang Campus Girls at Pangako ng Kahapon, na nagpatunay na hindi lang siya pangkilig, kundi kaya ring magdala ng emosyonal na eksena. Habang May Buhay, 1995, isa sa kanyang pinakakilalang pelikula, kung saan nakipag-duet pa siya kay Jason Everly para sa theme song, Do Re Mi, 1996. Ang iconic na musical film kasama sina Mikey Cojuangco at Regine Velasquez, na hanggang ngayon ay paborito ng maraming Pinoy dahil sa kantang I Can at sa kwento ng pagkakaibigan ng tatlong kababaihan. Si Donna rin ang bida sa Muling Umawit ang Puso At Pag-ibig ko sa iyo'y Toto. Mga pelikulang nagpatibay sa kanyang imahe bilang wholesome leading lady. Ang mga pelikulang ito ay hindi lang basta aliwan. Sila ay naging bahagi ng kultura ng dekada 90, kasama ng mga love teams at theme songs na naging soundtrack ng kabataan. Sa bawat pelikula, dala ni Donna ang kanyang innocent charm, natural acting, at boses na parang laging nag-aalok ng ginhawa. Kaya naman kahit wala siyang matitinding daring roles o controversial na eksena, minahal siya ng masa. Siya ang tipo ng artista na kahit simpleng ngumiti sa camera, sapat na para kiligin ang buong sinehan. Mula 1992 hanggang 1997, si Donna Cruz ang isa sa pinakasikat at pinakaminahal na artista sa Pilipinas. Siya ang kumakatawan sa good girl image, mahinhin, wholesome, at walang bahid ng kontrobersya. Dahil dito, naging role model siya para sa maraming kabataang babae noon. Sino ang makakalimot sa kantang I Can?
Na ginamit pa sa Miss Universe pageant sa Pilipinas noong 1994? O sa kanyang revival ng Only Me and You? At Habang May Buhay, na hanggang ngayon ay OPM Classics na? Siya rin ang isa sa mga original queens ng TV musical variety shows. Tulad ng SOP at ASAP, kung saan siya palaging inaabangan para sa kanyang matamis na boses at simpleng ganda. Ngunit sa gitna ng rurok ng kanyang kasikatan, dumating ang isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Noong 1998, sa edad na 21, ikinasal si Donna kay Dr. Yong Larrazabal, isang kilalang ophthalmologist sa Cebu. Kung may gusto kang linawin, i-comment mo lang sa baba. Gusto rin naming malaman, sino sa mga celeb ngayon ang pinaka-nakakabighani para sa'yo? I-like at i-share ang video para updated din ang barkada mo. At mula noon, halos biglaan siyang nawala sa showbiz. Sa panahong sanay tayong makita siya sa TV at sinehan, bigla na lang siyang tumigil sa paggawa ng album at pelikula. Para sa mga fans, parang naputol ang isang magandang kanta. Wala nang bagong pelikula, wala nang mall shows, wala nang bagong awitin. At biglang nanahimik ang ating sweetheart. Ang dahilan? Simple lang. Pinili ni Donna ang pamilya. Mas pinili niyang maging asawa at ina kaysa ipagpatuloy ang buhay showbiz. Isa itong hakbang na bihirang makita sa mga kasabayan niya noon, lalo na't kasagsagan pa ng kanyang kasikatan. Ngayon, Si Donna Cruz ay masaya at kontento sa Cebu kasama ang kanyang pamilya. May 3 silang anak at hands-on mom si Donna sa pagpapalaki sa kanila. Paminsan-minsan, nagpo-post siya sa social media. At doon lang natin siya muling nakikita na para bang bumisita ang ating kabataan. Noong 2016, nagbalik siya sandali sa music scene sa ilalim ng Star Music at naglabas ng album na Now and Forever, kung saan ipinakita niyang buo pa rin ang kanyang boses at charm. Pero pagkatapos nun, bumalik muli siya sa kanyang tahimik at pribadong buhay. Sa mga panayam, sinasabi ni Donna na masaya siya sa desisyong piliin ang pamilya kaysa kasikatan. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging buo at masaya sa piling ng mga mahal sa buhay. mga kabaz, Minsan ang buhay ay parang kanta. May simula na puno ng sigla. May chorus na paulit-ulit nating inaawit. At darating ang huling nota na kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Para sa atin, si Donna Cruz ay mananatiling kabanata ng ating kabataan, ang soundtrack ng mga unang pag-ibig, at alaala ng isang panahong mas simple at puno ng saya. Kung may matutunan tayo sa kanyang kwento, ito'y ang hindi lahat ng liwanag ay kailangang manatili sa entablado. minsan, Mas maliwanag ang ilaw ng tahanan kaysa spotlight ng showbiz. ngayon, Gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ang pinaka-paborito niyong kanta o pelikula ni Donna Cruz? Meron ba kayong personal na alaala? O kwento na naaalala kapag naririnig ang boses niya? I-share niyo sa comments. At baka ang kwento niyo ang mabasa namin sa susunod na video. At kung gusto niyo pa ng mga nostalgic kwento ng ating mga paboritong 90s celebrities, huwag kang kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na episode. Sino naman kaya ang gusto niyong i-feature natin sa susunod na Where Are They Now series? I-comment niyo rin. Maraming salamat sa panonood. Kabuzz, hanggang sa muli. at tandaan, Ang musika at alaala ng kabataan ay walang kupas. Yan ang mga kaganapan sa Showbiz Buzz PH. Para sa mas marami pang chika, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-hit ang notification bell